Bago pa man marating ng mga turista ang Sitio Malinis, bago pa man sumikat ang mga vlog tungkol sa hidden gem na ito, may isang alamat na matagal nang umiikot sa hangin. Isang kwentong binubulong ng dagat tuwing dapit hapon at isinusulat ng alon sa buhangin bago ito muling burahin ng gabi. Sabi ng matatanda, may mga batang ipinapanganak na may dalang araw sa dibdib. Hindi literal na araw, kundi liwanag na hindi madaling mapundi. Liwanag na kayang mapainit ng puso, magpagaan ng loob, at magbigay ng pag-asa kahit sa pinakamasungit na panahon. Isa sa mga batang iyon ay si Regina de la Peña. Lumaki siya sa Sitio Malinis, isang barangay na halos nakadikit sa dagat. Parang yakap ng tubig ang buong komunidad. Ang hangin dito ay laging may dalang alat at ang mga alon ay hindi lang basta tunog. Musika sila. Himig ng araw-araw na buhay ng mga taga roon. Sa umaga, maririnig ang sigawan ng mga batang naglalaro. Sa hapon, ang kalansing ng mga bangkang bagong dating. At sa gabi, ang pagaspas ng hangin na parang nagkukwento ng mga lihim ng dagat. At sa gitna ng lahat na ito, naroon si Regina. Isang batang may tawa na parang kampana. May lakad na parang laging may sayaw. At may boses na kakaiba. Ang kanyang ama, si Mang Lando, ay isang mangis ng kayumanghihang balat. Palaging amoy araw at may mga palad na pinatigas ng taon ng paghila ng lambat. Kahit pagod, hindi nawawala ang kanyang biro. Regina anak, pag sumikat ka, ako ang magiging manager mo ha? Manager na pogi, libre pang ngiti. At tatawa si Regina. Yung tawang mataas, masigla, at nakakahawa. Parang kampanang tumatama sa hangin. Ang kanyang ina, si Ma'am Teresa, ay guro sa pampublikong paaralan. Kulang sa gamit, kulang sa sahod, pero puno ng pag-asa ang kanyang tinig. Siya ang nagturo kay Regina ng unang kanta nito habang nagluluto sila ng tuyo at sinangag tuwing umaga. Sa bawat pag-awit nila, parang lumalambot ang mundo. Si Regina ang panganay. Sina Junjun at Paolo, ang dalawa ng kapatid, ay laging nakasunod sa kanya. Kapag kumakanta siya, tumitigil ang magkakapatid sa paglalaro. Para bang may sariling ilaw ang boses ng kanilang ate at gusto nilang masilayan iyon. At si Regina, masayahin, maingay, palangiti, at parang may sariling araw sa dibdib. Kahit mahirap ang buhay, hindi siya nauubusan ng kwento, tawa, at kanta. Mula pagkabata, may napapansin ang mga tao. Kapag kumakanta si Regina, lumalakas ang ihip ng hangin. Kumakalma ang dagat at gumagaan ang loob ng mga tao. May mga sandaling ang mga alon ay tila sumasabay sa ritmo ng kanyang tinig. May mga pagkakataong ang mga dahon ng niyog ay sumasayaw kahit walang hangin.
Sabi ng matatanda, may halong hangin ang boses niya at parang may lambing ng tubig. Hindi nila alam kung gaano katotoo iyon. Sa kanyang ika-16 na karawan, dumating si Lola Sabina, ang matandang kapatid ng kanyang lolo, na halos hindi na lumalabas sa bahay. May dala siyang kahong binalot ng lumang panyo, kulay abo, may bahid ng asin at amoy dagat. Pagbukas ni Regina, tumambad ang lumang mikropono. Kupas, may ukit na parang alon at umiikot na hangin, at tila may sariling tibok. Nagkwento si Lola Sabina. Noong kabataan ni Ma'am Teresa, may dumating na matandang babae na humihingi ng tulong. Marami ang umiwas, takot, nagmamadali, walang oras. Pero si Teresa, kahit pagod at kapos, nag-abot ng pagkain, tubig at pahinga. Pagkatapos kumain, nagbago ang anyo ng matanda. Naging isang diwata ng hangin at tubig, tagapagbantay ng hilagang dagat. Ang buhok nito ay parang ulap. Ang mata ay parang malalim na dagat. At ang tinig ay parang sabay na hangin at alon. Sabi ng diwata, ang kabutihan ay hindi nasusukat sa yaman. Ito ang aking handog. Inabot niya ang mikropono. Magigising lamang ito sa tinig na busilak, matapang at may dalang buhay. At naniniwala si Lola Sabina na si Regina ang tinutukoy nito. Kinagabihan, nang tahimik na ang buong sitio malinis, sinubukan ni Regina ang mikropono. Pag-awit niya ng unang nota, umikot ang banayad na hangin sa kanyang katawan na parang yakap. Kumislot ang tubig sa timba, umaangat na parang nakikinig. Umangat ang buhok niya na parang may humahaplos. At ang boses niya, mas malinaw, mas malambing, mas makapangyarihan. Sa bawat nota, sumasabay ang hangin. Sa bawat hinga, gumagalaw ang tubig. Hindi niya alam na sa sandaling iyon, nagising ang kapangyarihan ng diwata sa kanyang dugo. I saw your face in a big crowd, and now it's all I think about. I've had some leads, but nothing found. A puzzle I can't figure out. I'm running, running circles, and I don't have a plan. I've got a mess, I'm stuck with an impossible task. Looking through my files, and I'm checking the news. I'm trying everything I can to get back to you. I'm in pursuit.
Habang tumatagal, natutuklasan ni Regina ang mga abilidad na nakatali sa kanyang boses. Bulong ng amihan, isang banayad na himig na lumilikha ng bilog na hangin at nagsisilbing panangga laban sa bala, bato at anumang atake. Sigaw ng habagat, isang malakas na pirit na nagpapakawala ng puwersang hangin na kayang mapatilapon ng kaaway at magwasak ng harang. Kundi man ang ulap at alon, isang malamig na awit na bumabalot sa paligid ng makapal na hamog, tinatago ang mga kakampi at pinapabagal ang galaw ng kalaban. Tinig na alon, isang rhythmic chant na lumilikha ng shockwave ng hangin at tubig, kayang mapabagsak ng kalaban at magpitak ng mga istruktura. Himig ng bagwis, isang mataas na nota na nagpapagaan sa kanyang katawan, nagbibigay daan para umiwas, tumalo ng mataas o dumula sa hangin. Daluyong ng tinig bagyo, isang emosyonal na sigaw na tumatawag ng umiikot na mini bagyo na sabay umaatake at nagproprotekta sa kanya. At daluyong diwa, isang awakened state kung saan nagkakaisa ang kanyang tinig, hangin at tubig upang maging isang buhay na bagyo. Sa anong ito, tumataas ang lakas, bilis, depensa at saklaw ng kanyang mga atake. Ang bawat nota ay nagiging sandata at ang mga bawat hininga ay nagiging alon. Isang gabi, dumating ang mga anino, itim na nilalang na kumakain ng takot at liwanag. Pumasok sila sa barangay. Pinapatay ang mga ilaw, pinapalamig ang hangin, at pinapahina ang loob ng mga tao. Nagtago ang mga bata. Nagdadasal ang mga matatanda. At nanginginig ang buong sitio malinis. Pero si Regina, kahit takot, ay ngumiti. Ay nako, hindi pwede ito. Birthday week ko pa naman. Hinawakan niya ang mikropono, huminga at kumanta. Sa unang nota, sumiklab ang hangin. Sa ikalawa, umangat ang tubig mula sa balon. Sa ikatlo, naghalo ang dalawang elemento. Isang bagyong may himig. Tinangay ang mga anino, parang usok na nilabon ng hangin at alon. At doon nagsimula ang alamat ng masayangin mga awit ng hangin at tubig. Kumalat ang balita. May mga nagpunta sa sitio malinis para makita siya. May nag-imbita sa kanya sa pambansang patimpalak sa pagkanta. Hindi lang dahil maganda ang boses niya, kundi dahil dala niya ang pag-asa. At oo, kahit sikat na siya, hindi pa rin nawawala ang kanyang malutong na tawa, makulit na kwento, at signature na "Hi guys!" na parang laging may good vibes. Sa isang malayong baryo sa gitna ng palayan sa Mindanao, may isang dalagang nakikinig sa radyo. Mira Talavera, anak ng magsasaka. Tahimik ang kanyang mundo.
pero mahiwagang nakatago sa kanyang tinig. Kapag kumakanta siya sa kanyang ama, gumagaan ang sakit ng likod nito. Kapag humuhuni siya sa mga halaman, bumabalik ang sigla ng mga dahon. Kapag inaawitan niya ang mga may lagnat, bumababa ang init ng mga ito. Hindi hangin o tubig ang dala ng kanyang boses, kundi pagpapagaling. Habang binapakinggan niya ang balita tungkol kay Regina, napangiti siya. Kung kaya niyang protektahan ang mga tao, baka kaya ko ring magpagaling. At doon nagsimula ang pag-ikot ng kanyang kapalaran.